Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ni Marcos Jr. Noong ho ba tumatakbo siya ng pagka-presidente, ano ho bang pinapabili sa kanya? Kaya nagkandalhit si Leche Pilipinas eh. Baka pinapabili ho siya, suka, ang binili niya, droga. Baka hindi natin sinasabi. Baka. Hindi natin alam. Pero sigurado natin, itong ating mga kandidato, pagka suka ang pinapabili, binibili ho nila suka, kagaya nitong si Atty. Raul Lambino. Kaya doon tayo sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano yung napag-usapan, kung ano yung inutos, yun ang gagawin. Hindi yung pagka nakaupo na sa pwesto, kung ano-ano kabalbal ang mga pinaggagawa nila, lalo na yan si Marcos Jr. Di ba? Nakita nyo naman ho mga kababayan, 20 pesos kada kilo ng bigas, 6 na milyon na pabahay sa 6 na milyong pabahay sa loob ng 6 na taon. Ano pa, independent foreign policy. Napakarami hong kabalbalan na ginagawa ngayon ng administrasyon na to. Nataliwas sa pinangako nila nung nagdaang eleksyon. Ito ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nakakamiss kay Tatay Diggs, ito na ho. Okay? Kayo ang pinadala dito, Pato? Seryoso ko dyan. Alam mo, Kuya Presidente, Ayan ho yung mga pasaway. Mga pasaway. Ngayong mga panahon na to, kahit na anong ginagawa ng ibang mga pulis na talagang nakikita naman no, na mayroon pang abuso. Ang matindi ho dito, ginagamit pa mismo ng Estado yung mga pulis para gawin yung mga maduduming gawain ng Estado para dito sa mga nakaupo sa Malacanang. Nakita nyo yung nangyari sa KOJC. Mga pulis ho ginamit doon. Hinukay nila yung Jose Maria College. Hinukay ho na, literal na hinukay ho nila. Naghahanap sila ng heartbeat. Ngayon mga kababayan, wala ho silang nakitang heartbeat. Anong ginawa nila? Binalya nila, tinirgas nila, pinagpapalo nila. Nakita ho natin ang pang-aabuso. Kung yung mga ganong klaseng gawain nangyari nung panahon ni Tatay Digong, may kalalagyan yung mga pulis na yan. Pero dahil nangyari ho yung mga bagay na yon sa panahon ni Bagag, tila bagang walang nangyari. Itong si Romel Marbil, kinukonsinti pa yung mga sabagay, no? Ano ho nila yun? Utos nila ng dalawang nitong si, anong pangalan nito? Nitong si Benhur Abalos, no? At nanggagaling naman ho yun dito dyan sa Malacanang kay Marcos Jr. Tuloy natin. Presidente na hindi taga Maynila. Di ako sanay ng mga ikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit. Dahil laking pulis ako. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, nasa isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko ng sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol
Kontakin nyo ho yun, talaga parang dinoble na ni Tatay Digong ang sweldo nitong mga pulis na to. Bago ho bumaba si Tatay Dig, doblado na ho pala yung sweldo nitong mga pulis na to. Pero mapahanggang sa ngayon, marami pa rin hong mas dumami ho ang mga skalawag ngayong mga panahon na to. No? Doblado na ang sweldo, pero wala ho tayong nakitang pagbabago dito sa mga pulis na to. Dapat sana doblado na sweldo nyo. Sana naman ngayong mga panahon na to talagang tunay na paglilingkod na sa ating mga kababayan ang gagawin nyo. Pero ngayon hindi ho yun ang nakikita natin. Pag nakakakita tayo ng pulis, medyo, di ba, hindi tayo komportable kasi dahil doon sa ginawa nila sa KOJC doon, marami namang tayong naririnig na pati yung mga pulis na nandoon sa KOJC compound, anong na panahon na kinukubkub nila ang lugar, sinasabi nila hindi sila masaya doon sa ginagawa nila. Hindi nila gusto yung mga inuutos sa kanila ng kanilang mga boss, yung kanilang mga superior doon sa KOJC SID. Kaya naman, kung talagang meron hong dapat managot doon sa nangyari na yun sa mga kababayan nating membro ng KOJC, walang iba kung hindi yang si Romel Marbil, yang si Abalos, si Marcos Jr. at yang si Boying Remulla. Dapat ho sila panagutan ho nila yung ginawa nila na yon sa ating mga kababayang membro ng KOJC. Naugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Gusto ko ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung ano nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng pagbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin ninyo ng Pasig River, inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Walang ang pulis sa Basilan kasi maya pinagpaputok-putok yung istasyon doon na ubos. Kayo, lahat ngayon nandito. Kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na ba ilibing? Tignan nyo naman ho yung mukha na yan, di ba? Hindi naman ho sa judgmental tayo. Tignan nyo naman ho yung mukha na yan. Yan hubang mukha na yan, sir, mawalang galang ho. Pero, ang hirap yung ano yun di ba? Pulis kayo, dapat, malungkot lang ho siguro siya kasi nasa isar mo na siya. Wala naman yung mga, doon ipakita yung kalukuhanan. Hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Utang, natapos ang training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Hindi ko madala yung gano'n. Bayad kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos sa pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Wala siguro ninyo na let's check kayo, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now, 15 days. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Grabe, yun hong kailangan natin. Yung mga ganong klaseng tayo, ika nga. Ganun yung political will na ganun katindi, ika nga. Yung pamumuno, yung pagiging, ang tawag dito, commander-in-chief, ika nga, di ba? Mga ganong banat, hindi yung tipong binibigyan ng mga ano. Nakikita mo ng puro kabalbalan na ginagawa ng kapulisan, hindi mo pa kinakastigo. Ito, yun ho ang mga skalawag ng panahon ni Tatay Digong. Pinatawag niya lahat sa Malacanang ngayon. Punta kayo sa Basilan. Diyan kayo magtangas. Diyan kayo mangutong. Diyan nyo ilabas yung tapang nyo. Tingnan natin kung makakalusot kayo, di ba? Pero ngayon ng mga panahon na to, yung mismong PNP chief pa nga ho natin, sinasabi, yung presidente natin ang sinasabi, bloodless, bloodless. Kaya hay yung buhay ho ng mga pulis ngayon. Wala ho silang ginagawa, bloodless. Anong gagawin mo? Makikipaghabulan ka ba sa mga pulis na yan? O sa mga kriminal na yan? Bloodless na, Brad. Anong di mo maintindihan sa bloodless? Ano din yung maintindihan sa bloodless? Pag may nakikita kayong kriminal, lalo na involved yan sa ipinagbabawal ng droga, huwag nyo hayaan nyo kasi pagka nagkaputukan, pag inipabuhay nyo dyan bloodless nga
Ngayon, yung mga papeti-peti bypass, uy, okay yun, para kahit paano merong accomplishment. Pero yung big time talaga, yung tipong hahabulin, walang ganon, di pwede yun. Bloodless lang tayo. Pag nakita nyo harapan, baka bubunot yan, lumayo na lang kayo. Yun hong gawain ngayon ng ating mga kapulisan. Real talk ha, yun hong realidad sa ground, di ka nga. Wala na ho yung mga kagaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito sa bahagi ng video ho natin na to, pag-usapan naman ho natin itong interview nitong si Ma'am Pinky Webb dito kay Senator Coco Pimentel. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. On point. Petitions have been lodged before the Supreme Court in relation to the impeachment and trial of Vice President Sara Duterte. First is a petition to compel the Senate to immediately convene an impeachment court, saying this is a mandate of the Constitution. But the next two petitions, also citing the law, want the opposite. The second petition filed by lawyers from Mindanao and the third filed by the lawyers of the Vice President herself are asking for a review of the impeachment proceedings and a halt to further action. Let's get on point with Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, who joins us on the phone. Senator, finally, I get to speak to you again. Welcome to the show. Thank you, Pinky, for inviting me at magandang gabi po sa lahat. Good evening, sir. So you wrote Senate President Chis Escudero a two-page letter basically saying, well, citing what is in the Constitution, Article 11, Section 3 of the Constitution. I'll just read it, sir. In case a Yes. verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall, these were the two important words are, forthwith proceed. So, basically, Senator, sinasabi niyo po, kailangan magkaroon ng agarang aksyon dito. Correct, tama. Tama yun, kasi ang meaning naman forthwith is normal na salitang English yan. Pag tignan natin if you check the dictionary, its everyday or ordinary meaning is without delay. So without any time gap. And then if Itong si Coco Pimentel, huwag masyadong magpahalata na yung ginagawa nyo na yan, talagang ginagantihan yung mga Duterte. Ano, konektado ho ba yan sa PDP laban? Natalo ho kasi naging dalawang faksyon ng PDP. Pero ang kinikilala ng COMELEC na totoong PDP, yung faksyon na napunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung PDP, netong si Coco Pimentel, wala na yun. Kumbaga, itsipwero itong si Coco Pimentel. Ano ho ba ito? Silent revenge, gano'n? Kaya kayo ho, sa bagay, no, yung asawa mo nga pala, no, tinalagang ambassador. Tama? Ambassador ba? Yung asawa nitong si Coco Pimentel, malamang sa malamang, yaan ang kumpas sa kanya ng Malacanang. Kaya kung inyong napapansin mga kababayan, isa ho talaga siya sa mga senador na gumugusto na umpisahan na sa lalong madaling panahon yung impeachment na yan. you look at the Filipino version of the 1987 Constitution, ang sinabi dun, isunod agad. Di ba, ang paglilitis sa Senado ay isunod agad. So, nandun yung word na agad eh. Nandun yung may mga pakikita natin, we could see words which mean speed or immediacy, di ba? Kahit sa English man o sa Tagalog. Did you get a response from the Senate President regarding this letter, sir? No, he never wrote me a reply, but I heard his press conference yesterday. So he basically answered my letter in that press con by saying that he's sticking to his original position, that he can wait, the Senate can wait for June 2 to convene, and then the trial can even wait to end of July 2025. So we are back to our basic disagreement that, in my opinion, since the articles of impeachment were filed on February 5, if I'm not mistaken, evening of February 5, waiting for until June 2 to formally act on it is not acting on it immediately or without delay. That is much delay, 4 months, almost 4 months of delay. And then if trial is scheduled or projected to start last week of July 2025, that is
ilan na yan? That is, I think, a 6-month delay na. Hindi na po forthwith 5 yan. At saka months. kahit, 5 months. Sige, 5-month delay. But I guess the question really is, Senator, is that nasa kamay ho ba ni Senate President ito? Yung decision dito? Nasa kamay ng Senado. But since we are a collegial body, ibig sabihin grupo kasi kami, so dapat balik kami sa basic rule sa paano ba nagde-decide ang isang grupo. So majority vote. So sa ngayon, wala naman akong alam na nag-meeting ang grupo na Senado. So kaya ngayon ang suggestion ko, mag-focus na kami, magkita-kita na kami, mag-grupo na kami, para makita na rin doon, meron kahit mag-informal voting lang kami, para makita ni SP Cheese kung yung kanyang position ba ay may backing ng majority, or yung makita ko naman na kung yung position ko ba ay may backing o wala ng majority, para alam natin, and then we can report to the people na ito na yung decision nung body. But Senator, do you think it's unfair that the Senate President made this decision without consultation? Ito para lang humalaman natin kung anong sa tingin ng ating mga kasama dito sa PH Update. Sa tingin niyo ho ba, dapat nang umpisahan o hintayin na magbukas ang session pagkatapos ng SONA nitong si Bangag sa June? Ano ho ba sa inyo? Pabor ho ba kayo na yung forthwith dapat umpisahan na disentimano? Gayong napakarami pa ring mga petisyon sa Supreme Court na kinikwestiyon yung ika-4 na impeachment na yun ang pinagbasihan na itong mga articles of impeachment na ipinasa sa Senado. Sa tingin niyo ho ba, dapat nang umpisahan ito o dapat ho munang tapusin yung mga petisyon na isinampa sa Supreme Court? Hintayin muna natin kung ano yung magiging sagot ng Supreme Court kaugnay dyan sa mga petisyon na yan. Alin ho ba mas kayo dyan? Mas kumbaga kumikiling kayo? Pero dito sa atin sa PH Update, kumbaga lang naman, sa atin lang naman to. Gusto natin marinig muna para matapos na nga. Para kung meron kasi pagka inumpisahan yan, meron pupunta sa Supreme Court. Sa gusto ho kasi natin, mag-i-impeachment tayo. Mag-i-impeachment trial ho tayo. Kung hindi man ngayon, sa susunod na taon, pagkatapos ho ng taon na to, pagkatapos ho ng 1-year ban, mag-file ho ulit sila ng impeachment. At that time, sigurado, na yan, kumbaga planchado na, nakapag-rehearsal na sila dito sa 2024 impeachment O ngayon 2025, sa 2026, maghahain sila ng panibagong impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa gusto ho natin, mapupunta tayo dun sa senaryo na yun. Kaya yung senaryo na hindi tayo magi-impeachment trial, malabo hong mangyari yun. Sa gusto natin, sa loob ng susunod na 3 taon, makakaisa at makakaisang trial tayo. Kaya para kumbaga matapos na yung mga agam-agam at matuldukan na itong issue na to, tayo gusto na natin magkalatagan na. Alam ho natin na malulusutan niya ni VP Sara. Magagaling ang mga abogado niya. Malakas ang ebidensya niya. Kumbaga katarungan nasa likod niya. Do yung kay Justice Corona, ganun din naman ho yung katarungan, yung mga ebidensya, mahina, pero dahil politika nga yung impeachment na yan, natalo pa rin ho siya. Convicted ho siya, di ho siya na-acquit. Ngayon, sa atin ho dito, sa totoo niyan, para matapos na to, babalik ko kasi yung issue na yan. Parang multo yan na babalik-balikan si Vice President Sara Duterte sa susunod na 3 taon ng kanyang panunungkulan. Di ho natin alam kung yung last 1 year ng panunungkulan nilang dalawa ni Bangag, hindi na sila, kumbaga, immune na sila, hindi na sila mai-impeach, no? Hindi na sila pwedeng hayinan ng impeachment. Ngayon, meron pang 2 taon kasi 3 taon na lang tong si Marcos Jr. Sa 3 taon na siya. So, meron pang 2 taong natitira. Sa gusto natin, kung makakalusot siya dito, kung sasabihin ng Supreme Court na mali ang ginawa nila sa ika-4 na impeachment, dapat tinugunan nila yung unang tinanggap nitong si Secretary General Reginald Velasco. Di sa 2026, maghahain na naman panibagong impeachment. Same scenario, same issue. So,
habang maaga ho para matapos na 'to kasi hindi ho titigilan 'tong si VP, eh. Gano'n at gano'n din pa rin ho yung mga isyung ibabato sa kanya, ika nga, para matapos na at alam nating malulusutan niya, mabibigat yung mga abogado niya, eh, kung sabihin ng Supreme Court na, "Sige, ano 'yan, walang problema 'yan. Okey na 'yan, tuloy na 'yang impeachment na 'yan," eh, ituloy na para matapos na, ika nga. Kumbaga para matapos na sakit, 'no? Eh, ayaw ho kasi natin pinapatagal-tagal pa impeachment, eh. Kung ano na, sige na ibigay niyo na, gano'n lang naman, eh. Kung ayaw, 'di ayaw, kung puwede, gano'n lang naman. Gano'n ho kasi tayo, eh. Pero kung ngayon pagka sinabi ng Supreme Court, okay, mali ang ginawa nila na 'yan, dapat yung first impeachment, 'yun ang inaksiyunan nila, yoon yung articles of impeachment na isinend sa Senado, dapat 'yun ang, tinugunan ng House of Representatives. Yung ikalawa, ikatlo at ikaapat, invalid na 'yon kasi isang impeachment lang kada isang taon, eh. Ang ginawa ho nila, 4 na impeachment. Yung ikaapat, 'yun ang sinend nila sa Senado. Napakapangit 'tong, president no'n na sinabi na saligang batas, isang impeachment kada isang taon lang ho ang puwedeng, ihain dito sa Vice President, sa Presidente at Vice President. Kaso naka-4 ho itong si VP Sara. So, pakinggan ho natin kung anong sasabihin ng, Korte Suprema. At para doon sa mga congressman na gustong pangunahan kung anong sasabihin ng Korte Suprema, eh mahiya-hiya naman ho kayo. Maging, Supreme Court, ano muna kayo, justice, ika nga, sumali muna kayo diyan bago niyo pangunahan ang ating, mga maestrado, ika nga. Tuloy. It's better that he now consults with the body. Kasi naglabasan na yung mga positions, eh. I must admit, noong February 5, wala pa naman kami mga positions, eh. Kasi nag-adjourn na kami by, I think, 7 p.m. And I think the articles were received by the Senate around 6 p.m. So wala pa kami mga positions noon. And then we had no chance to meet again as a body, as a group. So we should have that chance. The Senate President should gather all of us. Now that with the passage of around 2 to 3 weeks, definitely or for sure, since this is now the issue of the day, the burning issue of the day, the talk of the town, for sure that each senator will now have his or her own position. So I think it's time for the Senate President to gather the senators and to get the sentiment of each one and then determine which is the majority sentiment. And do you think, let me repeat the question, Senator, do you think it was unfair that the Senate President made this decision, it seems or appears, on his own? No, at that particular time, I think he was justified to do it. Because I'm sure he was also pressured by media interviews, by questions from the press, and he answered that way. So that is his plan, and I think we have to now. But he faced the media again about 2 days ago, sir, and that is about how many days? 2 weeks since February 5, since the Secretary of the Senate received the articles of impeachment from the Secretary General of the House. Yeah, but to my knowledge, he has not yet called an all-senators caucus because Opo. if he has called for an all-senators caucus, then I would have been informed, di ba? Yes. So he has not called for that. I think that is what he should do. And if he doesn't do that, then there is no way of knowing whether whether his position is the majority's position. but there's nothing that will compel him, sir, no, to call for a caucus. No, but ako kasi if we should really follow the mandate, the instruction in the Constitution, and the Constitution says trial in the Senate shall forthwith proceed. Isunod agad ang paglilitis sa Senado. So kailangan sundin namin yun. Ngayon ang sa kanya, kay SP, for the Senate President, waiting for June 2, is still acting on the impeachment complaint immediately. Saka tingnan niyo ho mga kababayan, no? Dahil nakakulong ngayon ang ating mga
sambayan ng Pilipino dito sa impeachment na to. Hindi natin malaman kung talagang sinasadya ho ba nila na pahabain, patagalin, para yan lang mapag-usapan sa social media at mainstream media. Yung mga importanteng issue, hindi na matalakay, hindi na mapag-usapan, di ba? Kagaya ng kulang-kulang na BICAM report. Yung lumalalang issue natin sa kriminalidad, droga, paulit-ulit ho tayo. Kasi pagka yaan hindi na ayos, hindi na pagtuunan ng pansin, mananatili ho tayo dito sa estado ng ating bansa na to na hindi ho tayo makakaranas ng progreso. Habang walang peace and order, wala hong progreso. Wag na ho tayong umasa. Kung bakit lagi natin sinasabi, droga, kriminalidad. Kasi pagka yung dalawa na yan, deadly combination yan. Habang nandyan yung dalawa na yan, wag ho kayong umasa na magkakaroon ng pagbabago. Ngayong mga panahon na to, imbis na yun ang mga pinag-uusapan, imbis na kalampagin itong administration na to sa mga ganyang issue natin sa ating bansa, pinag-uusapan natin itong buwisit na impeachment na to, na alam naman ho natin na pagmamaniubra at pangtatakip, pangtatapal, sa mga importanteng issue na dapat ho sana ang pinag-uusapan natin ngayong mga panahon na to. In my mind, that is not immediate action or any action without delay. So I think the better way, the better procedure to follow is for the SP, the Senate President, to call for an all-senators caucus. Okay. Senator, do you think that if the Senate President does call for an all-senators caucus, that majority of the senators will be present, considering that there are 12 who are possibly campaigning? There are seven campaigning. 7 re-electionists. Seven for re-election. Well, we just have to appeal to their sense of duty. Kasi we really need to come up with a position on this. What is now the interpretation of the Senate as a body on the mandate or the wording found in the Constitution? So dalawa kasi, di ba, there are two possible interpretations. My interpretation is we can call for a special session of the Senate only. And the Senate is the one calling for that special session of the Senate only, so we can convene as an impeachment court, come up with our trial calendar. The Senate President's position is that we have to wait for the legislative session, which is scheduled to resume on June 2, 2025. Siguro ho, alam din nitong si Coco Pimentel na hindi continuing body ang Senado, kaya minamadali din ho niya. Kasi ngayon pa lang yung kini-question yung validity noong ika-4 na impeachment na pinirmahan ng mahigit 200 congressman na hindi yun pwedeng tumawid sa 28th Congress. Kaya minamadali niya ngayon. Kasi kini-question na nga yung validity, di ba? Ngayon, pagka umabot ng 20th Congress, panibagong question na naman ho yun sa Supreme Court. Kung naitatawid ba yung naisampang impeachment dito sa Kongreso na to, tapos pagka magpapalit, pwede bang ituloy yun? Hindi ba kailangan maghain ng panibagong impeachment complaint tapos pagbubotohan ulit, i-refer sa Committee on Justice? Marami ho mga kababayan, ang problema dito, inupuhan ho talaga. Hinintay pa nitong si Reginald, nitong si Tambaluslos, yung ika-4 na impeachment complaint at yun ang kanilang trinabaho para isend sa Senado. Napakarami hong question na dapat talaga mabigyan ng kasagutan at sinusubukan nitong si Coco Pimentel na kahit papaano mabawasan yung mga magiging question na yon sa mga susunod na panahon kung sakaling ituloy nila yung gustong mangyari nitong si Chis Escudero. Nakukuha niyo mga kababayan. Medyo nagiging komplikado na ang sitwasyon, sa totoo lang. So I think we should resolve this as a body. Ngayon, Amongst yourselves. And then the members should be willing to face the public to explain their position, individual position. Okay, so that's
one track that, well, definitely it's what you are proposing. But there's another one, in case this doesn't happen, of course. It's the petition before the Supreme Court on the mandamus, meaning there was a petition to basically already ask the Senate to convene into an impeachment tribunal. So yun po ay maaaring sagutin ng Korte Suprema, maaaring maging pabor, against, or possibly, sir, hindi ho ba pwede ring sabihin ng Supreme Court that they have no jurisdiction over that? Political question. Oo. Yeah. Kaya nga, so, well, it is good that a case has been filed before the Supreme Court, because if, just in case, no, the Supreme Court comes up with a decision on the merits, on the substance of the issues, then everybody will be guided. Oh, but then baka mauna pa June 2 niyan dumating. So Yeah. pagdating ng June 2, then we are now in legislative session, then we can now really convene as an impeachment court. Then doon na kami magdedebate. We can now debate kung July pa ba ang actual trial o hindi. But Opo. siguro, pero by that time siguro moot na kasi because the impeached official will be given 10 days to file her answer, and then the prosecutors will be given 5 days to reply. So sa exchange of documents pa lang, of papers, tapos na po yung umabot na tayo ng June 30. Then Tapos it's na yung definitely 19th now the- Congress. Yeah. Yeah, it's not, tapos na yung 19th Congress, June 30 na, 12 noon. It will definitely now be the next Senate which will hold the trial. Yung trial, when we say trial, is the, let's say that's commonly understood by our people as the question and answer, the direct examination of the witness, the cross-examination of the witness. Definitely, even if we convene on June 2, and then start the process, definitely sa next Congress na po yun, next Senate na po yung trial. All right. So, let's see, sir, kung anong magiging tugon or response. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating video. Ano ho bang masasabi nyo sa mga naging tugon nitong si Coco Pimentel dyan sa interview niya na yan dito kay Ma'am Pinky Webb, no? Tayo ho dito sa mangyayari ho talaga. Kung hindi lulusot yan dyan, ito nga impeachment na to sa talagang di ho siya titigilan hanggat banta ho itong si VP Sara sa 2028 presidential election. Kumbaga para magkaalaman na. For example, na-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Na-impeach siya sa Senado. Ngayon, gusto ho natin malabo hong mangyari yun. Kumbaga, pa lang yun, hypothetically. No? Hindi naman natin sinasabi mai-impeach si VP. Halimbawa, kung sakaling mangyari yon, ano hong magiging reaksyon ng ating mga kababayan? Ano hong magiging reaksyon ng 32 million na Pilipino? Tinanggal ang kanilang ibinoto dahil doon sa mga gawa-gawang aligasyon na kung saan ang bababaw ng mga dahilan nitong mga congressman na talagang dinikdik siya. Nakita nyo ho, kasi pagka pinag-usapan na dyan sa impeachment trial, halimbawa na lang yung issue ng confidential fund, kumbaga, yung mga napag-usapan sa good government, ang dating parang lahat katotohanan na eh. Kasi yun ang mga naging pinagbasihan ng impeachment complaint, yung mga articles of impeachment. Pero kung titignan ho natin kung paano nila kinandak yung mga hearing doon sa mga committee na yun, talagang malalabuan ho tayo dito sa mga issue na to. Kaya kailangan ho pagka inuumpisahan na ho itong impeachment trial na to, at malamang sa malamang, ang kampo nitong si VP Sara, marami nang naglalarong senaryo sa utak nila. Kung sakaling mangyari to, anong gagawin natin? Punta na ho muna tayo doon sa matutuloy ang impeachment trial dyan sa Senado. At yun naman ho talaga ang ini-aim nitong si Tambaluslos, At alam ho rin ho natin ngayong mga panahon na to, lahat ng kagustuhan nitong mga walang yang to sa House of Representatives, nakukuha nila. Nakukuha ho nila. Kaya punta na tayo dun sa worst case scenario. Huwag na ho natin bigyan ng mga false hope yung mga sarili natin na hindi matutuloy yan o kung ano pa man. Ituloy na. Matuloy na kung matutuloy. So, ang tanong, paano na lang ho tatanggapin ng ating mga kababayan yung mga issue, yung mga gawa-gawang aligasyon na ipinupukol dito sa Vice President ng 32 million na Pilipino. Yun ho ang gusto